Naghahanda na ang Senado para sa posibleng pag-akyat sa kanila ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Para bigyan ng buka ang balita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Pops J, ayon kay Senate President Tito Soto, immediately forthwith na aksyon ng Senado, oras na matransmit sa kanila ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Paliwanag ni SP Soto sa isang press con kanina, ilan sa paghahanda na kanyang ginagawa, kabilang ang mga miyembro ng Senate Majority, ay ang pag-aralang muli ang rules of court sa impeachment kasama ang gabay ng ilang mga Supreme Court justices at legal illuminaries. Parte rin daw kasi ng trabaho ng Senado at ng mga departamento nito na may impeachment man o wala ay maging handa sa anumang posibilidad na mangyari. Tansya naman ni Soto, maaaring sa unang linggo ng Mayo ay mayroon ng desisyon ang Kamara sa impeachment laban kay VP Sara. Kaya naman kahit pagdating ng May 4 na nakataktang pagbabalik ng sesyon ng Senado ay maaari na silang mag-convene bilang impeachment court. Pero mahirap pa raw magsabi ng tapos hanggat wala pa ang pinal na boto ng Kamara. Matagal na raw ang 2 linggo hanggang 1 buwang paghahanda sa impeachment. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Ever reaches. So inform the body. At the moment, there is a vacuum. Pops J, hindi rin daw komportable si SP Soto doon sa umano'y may kaalyansa si VP Sara Duterte dito sa Senado. Kaya ang paalala niya, manatili raw na dapat manatiling neutral o impartial ang mga senador bilang senator judges. At yun nga, sabi naman ni SP Soto kanina, definitely forthwith with dispatch. Alam niya daw ang meaning ng forthwith at parte raw ito ng Senado yung kanilang mga paghahanda. Pops J. Merymon, gaano ba katagal ang proseso sa impeachment court? Pops J, wala talagang definite na timeline para dito kasi nung ERAP impeachment, around 1 month yon bago na pre-terminate nung nag-resign itong si ERAP. Nung kay Chief Justice Corona naman, inabot siya ng ilang buwan, around 5 months siya. Kasama na rin dyan kasi yung naging delays na inabot kasi yung paglalakad o yung transmittal nitong impeachment ng Christmas break sa December, January, February, March, April. So yun, inabot yun ng ilang buwan. So walang definite na timeline dito. Pero ang sigurado si SP, immediately forthwith, kikilos ang Senado kapag umakyat na dito yung impeachment. Pops J. Merymon, doon ba sa impeachment proceedings, required ng dumalo ang bise? Pops J, doon kasi sa magiging pleading, hindi naman kasi ito criminal charge, impeachment case ito. So, yung impeachable na tao, maaaring magbigay ng kanyang plead either in person o kaya naman sa pamamagitan ng kanyang legal counsel or representative. Yan yung nakalagay kasi doon sa rules of court na ngayon ay applicable sa magiging impeachment. Kung sakali man, eto rin yung sinasabi ni SP Soto na pag-uusapan din lalong-lalo na yung pagdating sa schedule ng impeachment at kung ano nga ba ang sinasabi ng rules of court tungkol dito. Pops J. Merymon, anong plano sa magiging schedule ng Senado kapag nagkaroon na ng impeachment trial? Pops J, may suggestion kasi si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na Mondays, Wednesdays, Fridays gagawin yung impeachment, Tuesday and Thursdays gagawin yung mga legislative sessions. Pero meron din sa rules of court na sinasabi sa linggo, Tuesday to Thursdays, 3 o'clock in the afternoon hanggang onwards, session, 2 p.m. and earlier impeachment. Kaya lahat ng mga ito, yung mga suggestion pa, yung nakikita pa ni SP Soto na 3 p.m. to sawa naman, pwedeng gawin ng impeachment. Lahat daw yan pag-uusapan ng lahat ng miyembro ng Senado. Either pagdating ng session, May 4, o kaya naman magpapatawag daw ng caucus sa unang linggo ng Mayo. Pops J. Merymon, sabi ni SP Soto, may mga kaalyado si VP Sara na senador. Nakausap ba ni SP ang mga senador na ito? Pops J, yung huli kasi na naging dinner meeting, ang nakasama niya dito ay mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Pero yung paalala niya kasi, for example, nung lumipas na linggo, naging vocal itong si Senator Amy Marcos tungkol sa credibility ng isang nagte-testify tungkol nga dito kay VP Sara Duterte kung paano raw nabuo yung alyansa ng Uniteam. And pinakasinasabi naman dito ni SP Soto, pangit daw makita na merong ang pag-aalyansa nangyayari. Kaya nga mahigpit yung kanyang paalala na kapag nag-convene na sila bilang impeachment court, dapat lahat ay mananatiling impartial at neutral at nakabase yung kanilang magiging desisyon o boto sa ebidensya ihaharap sa Senado bilang impeachment court. Pops J. Merymon, paano naman ang boto ni Senator Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni VP Sara? Anong mangyayari kung wala pa rin siya? Pops J, pagdating kasi dito, yung
absent voting, hindi siya pasok sa rules ng impeachment. Pero ang pinakatinitingnan pa rin dito yung timbang ng bilang ng mga boto na present during the impeachment proceeding. So around 2/3 pa rin ng boto yung tinitignan dyan. Pero then again, yan yung iantabayanan natin kung magkakaroon ba ng pagpapakita bigla itong si Senator Bato de la Rosa. At yun nga, balikan natin, hindi ko nabanggit kanina, si Ramil Madriaga, itong kine-question ni Senator Amy Marcos. And so leading forward sa magiging impeachment, kung sakaling umakyat na dito, sinasabi naman ni SP Soto na magiging mahigpit sila, lalo-lalo na sa kanila magiging decorum dahil sila nga ay magsisilbi ng senator judges kapag ka nag-proceed na ang impeachment dito sa Senado. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Mon Reyes.